Nakita kong lumiko papunta sa comfort room si Ate Doring at Rafael. Kasunod pa rin nila si Almira. Nagtataka ako kung bakit doon sila magbabanyo. Pwede naman sa loob. Sunundan ko pa rin sila hanggang doon. Iba talaga ang pakiramdam ko eh. Bakit hindi ka sumasagot sa tawag namin ni Morwin sa'yo kahapon hanggang gabi? Nagmukha kaming tanga kakahintay na sagutin mo ang tawag namin? Natigilan ako nang marinig ang galit na boses ni Almira. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa kaba. Bahagyang nakaawang ang pinto ng restroom kaya sumilip ako. Magkaharap ang dalawa, patagilid sa harapan ng pinto. Si Rafael naman ay ibala sa paglalaro ng hayop niyang laruan. Pinapalakad niya ito sa marmol na sink. Pasensya na po Ma'am Almira pero umaatras na po ako sa usapan natin. What? Umaatras ka na? Hindi po pwede yung sinasabi mo. May usapan na tayo, Doring. Nasa labas na si Morwin at ang mga tauhan. Kailangan mailabas na si Rafael dito. Napasinghap ako't namilog ang mga mata sa sinabi ni Almira. May balak silang kunin si Rafael at mukhang kasabuat pa si Ate Doring. Hindi ko po talaga kaya, Mom. Hindi po kaya ng konsensya ko. Mabait po si Ma'am Lucy at mahal na mahal po ang anak niyo. Pabayaan niyo na lang po sila. Mas mabuti po ang lagay dito ng anak niyo kaysa... Napasinghap ako ng sampalin ng malakas ni Almira sa pisngi si Ate Doring. Tumabingi pa ang muka ng huli na ngayon ay sapu-sapu na ang pisngi. So, sinasabi mo ba na hindi magiging maganda ang lagay ng anak ko sa akin, ganun ba? Asik ni Almira kay Ate Doring at dinuro pa ito. Hindi naman po yun, Ma'am, ang ibig ko sabihin. Yun ang pinupunto mo, tonta. Huwag mo kong gawing tanga, Doring. Baka nakakalimutan mo sinabi mo na gagawin mo lahat para sa anak mo. Pinagamot ko ang anak mo at hindi na kita sisingilin kapalit ng serbisyo mo sa akin. Ngayon umaatras ka na? Hindi ka pwedeng umatras. Kung hindi, ipakukulong kita. Alalahanin mo, congressman ang ama ni Morwin. Ma'am, huwag po. Kawawa naman po ang anak ko kapag nakulong ako. Pwes, sumunod ka sa pinag-uutos namin. Ma'am Almira, hindi ko po talaga kaya. Baka pwedeng iba na lang po ang ipagawa niyo sa akin. Napadaing sa Ate Doring nang sabunutan siya ni Almira. Gaga ka talaga. Ang kapal na mukha mong magmakaawa noon. May pasabi-sabi ka pang gagawin mo ang lahat wala ka rin mong palang isang salita. Hindi ko po talaga kaya, Mom. Pasensya na po. Hindi po talaga kaya ng konsensya ko. Ang dali-dali lang ipinapagawa namin sa'yo. Boba, ilalabas mo lang si Rafael at kami nang bahala. Nakaabang na sa labas sa Morwin at ang mga tauhan. Ang simple-simple lang na instruction, hindi mo pa magawa. Bobo mo talaga. Hinila-hila ni Almira ang buhok ni Ate Doring na ikinaigik nito. Hindi rin po ganun kadali yun, Mom. Marami pong bantay sa labas. Hindi po kami basta-basta makakalabas ng hindi alam ni Sir. Problema na namin yun. Ang inuutos namin ang problemahin mo. Dalhin mo sa may gate si Rafael at kami nang bahala. Nahigit ko ang hininga. Talagang determinado si Almira na makuha si Rafael sa pamamagitan ni Ate Doring. Kailangan nang malaman ito ni Ryder para maalerto niya ang lahat ng tauhan. Umalis na ako sa pinto ng banyo at halos tumakbo ako. Saktong pagbalik ko sa mesa ay tumayo si Ryder at kunot noong tumingin sa akin. Where have you been, sweetie? Tanong niya. Nakatingin sa amin ang mga bisita. Lumunok ako tumingin kay Ryder. Nakakunot pa rin ang noon niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Excuse lang. Paalam ko sa mga bisita. Ngumiti naman sila at tumango. Hinila ko si Ryder palayo sa mga bisita para hindi nila marinig ang sasabihin ko at hindi sila maalarma. Sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib ko at halos lumabas na ang puso ko sa ribcage. Anong problema, sweetie? Tanong ni Ryder. Nagpalingalinga muna ako sa paligid. Sa labas ng malaking gate, wala akong nakikitang kakaiba doon, lalo na yung sinasabi ni Almira na nakaabang na sa labas si Morwin at mga tauhan nito. O baka naman naghahanap lang mga ito ng tiyempo o ng hudyat. Lumingon ako sa pinanggalingan ko kanina sa likod ng mansyon. Hindi pa sila nakakabalik. Baka nag-uusap pa. Lucy, may problema ba? Untag sa akin ni Ryder. Tumingin ako sa kanya. Seryoso na ang kanyang mukha. Lumunok ako tumugot ng malalim na hininga. May problema, Ryder. Mahinang sabi ko. Lumalim lalo ang guhit sa akin niyang noo. What? Anong problema? Shh, hinaan mo lang ang boses mo para hindi mangamba ang mga bisita. Saway ko sa kanya.
Ano ba kasing problema, sweetie? Bakit pa parang takot na takot ka? Mahina na ang boses niya. Muli akong humugot ng malalim na hininga. Makinig ka muna sa akin mabuti, okay? Maging mahinahon ka muna. Tinatansya ko ang reaksyon ng kanyang muka. Matiim lang siyang nakatingin sa akin kaya nagpatuloy na ako sa pagsasalita. Si Rafael, nanganganib, Ryder. May balik siyang kunin ni Almira. Kasabot niya si Ate Doring. Narinig ko sila nag-uusap sa banyo. Nasa labas na rin daw si Morwin at ang mga tauhan nito. Sabi ko pero wala man lang kahit na anong reaksyon si Ryder at nakatingin lang sa akin. Ryder, naririnig mo ba sinabi ko? Untag ko sa kanya at niyugyug ang kanyang braso. Narinig ko, sweetie, at alam ko na yan. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Alam mo na? Tumango siya. Kagabi ko pa inalerto ang mga tao. Don't worry, hindi nila makukuha si Rafael. Hindi sila makakalabas. Pinakalat ko ng mga tao sa paligid kagabi pa lang at nagpadagdag pa ako ng mga CCTV. Tila naman ako nakahinga ng maluwag dahil alam na pala niya pero hindi pa rin ako makakampante. Anong gagawin natin? Tanong ko. Hinapit niya ako sa bewang at kinabig sabay halik sa noo ko. Wala kang gagawin, sweetie. Ako nang bahala sa lahat at ang mga tauhan ko. Tumingala ako sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin. Relax ka lang, okay? Bumuntong hininga ako at tumango. Kukunin ko na lang si Rafael. Okay, huwag mo na siyang ibibigay kay Doring at act innocent. Ako nang bahala sa lahat. Trust me. Anya at muli akong hinalikan sa buhok. Tumango naman ako. Pagbalik nila Ate Doring at Rafael ay agad akong lumapit sa kanila. Kasunod pa rin nila si Almira. Lumapit din sa akin si Rafael at yumakap sa binti ko. Saan kayo galing? Inosenteng tanong ko. Sa banyo lang po, ma'am. Akala ko po kasi naiihi si Rafael. Hindi naman po pala. Naglaro lang po siya doon. Medyo nauutal pang sabi ni Ate Doring na hindi makatingin sa akin ng diretso. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Namumuo ang pawis sa noon niya at namumula pang isang pisngi na sinampal kanina ng bruhang sa Almira. Halatang tensyonada siya at kabado. Hindi niya gusto ang pinapagawa ni Almira pero pinipilit siya tinatakot. Hindi ko siya lubos na masisisi dahil kumakapit lang siya sa patalim. Tumangutango ako. Ganun ba? Kumain ka na ba? Kumain ka na. Ako nang bahala kay Rafael. Tumingin siya kay Almira. Wala naman itong sinabi at nakatingin lang sa kanya. Bumaling ulit siya sa akin. Hindi na po, ma'am. Hindi pa po ako gutom. Ako na po bahala kay Rafael. Anya. Ngumiti ako. Hindi na Ate Doring. Ako na bahala sa kanya. Hindi na umimik si Ate Doring pero si Almira ay tinaasan ako ng kilay. Bakit inaagawan mo ng trabaho ang yaya ni Rafael? Hindi ka na niya yaya, di ba? Dahil nag-level up ka na. Step mom ka na niya, kaya hindi mo na kailangan siyang tutukan. Ipabaya mo na lang siya sa yaya niya. Ani Almira na punong-puno ng sarkasmo ang boses. Ngumisi ako. Matutuwa sana ako sa sinabi niya kung hindi ko lang alam ang motibo niya. Pakialam mo ba? Kahit na si Ate Doring ang yaya ni Rafael, ay sa akin pa rin siya ipinagkakatiwala ni Ryder. Baka gutom ka na rin, Almira. Kanina pa kita hindi nakikitang kumain. Kumain ka muna. Sarkastikong nginitaan ko din siya. Inirapan naman niya ako. Wala kang pakialam kung magutom ako. Mind your own business. Nagkibit balikat ako. Bahala kang mamuti ang mata sa gutom. Let's go, Rafael. Yaya ko kay Rafael. Mommy, hap? Itinaas ni Rafael ang dalawang braso. Binuhat ko naman siya. Ay, ang bigat-bigat naman ng crocodile na to. Huwag mong ibabait si mommy, ha? Humagikik siya at kunwaring kakagatin ako. Pilyo rin talaga siya gaya ng ama. Simula nang kunin ko si Rafael kay Ate Doring ay hindi ko na siya iniwanan. Dito, hindi ko rin inaalis ang mata sa kanya. Kahit nakikipaglaro siya sa mga bata. Si Ate Doring at Almira ay madalas kong nahuhuling nagsasanyasan sa mata. Pinandidilatan pa nga ni Almira sa Ate Doring na hindi na alam kung anong gagawin. Si Ryder naman ay nakikipagkwentuhan pa rin sa mga kaibigan niya at nakikipagtawanan pa na tila walang problema. Pero madalas naman niyang kinakalikot ang cellphone at tumitingin sa mga tauhan. Lumapit pa nga si Gerald sa kanya at nag-usap sila sa hindi kalayuan. Alam kong tungkol kay Almira at sa asawa nitong si Morwin na nasa labas ng gate at nag-aabang.
Naku-curious lang ako ngayon kung paano niya nalaman agad ang tungkol sa plano ni Almira at ng asawa nito sa pagdukot kay Rafael. Paano din yung nalaman na kasabwat sa Ate Doreng? Grabe mag-birthday ang anak ng mayaman, no? Bongga talaga. Komento ni Joy na kumakain ng ice cream. Nginitian ko lang siya habang hindi inaalis ang tingin kay Rafael na nakikipaglaro sa mga pamangkin ko sa di kalayuan. Kapag lalapitan siya ni Ate Doreng ay lalapit din ako. Hindi ko sila binibigyan ng pagkakataon. Hanggang sa matapos ng birthday party ni Rafael ay hindi na isakatuparan ang maitim na plano ni Almira at ni Morwin. Kaya naman halos hindi maipinta ang kanyang muka. Panay din ang pakikipag-usap niya sa kabilang linya. Siguradong si Morwin ang kausap niya. Nagpasalamat at nagpaalam na ang mga bisita ni Rafael. Isa-isa na silang umalis na may mga ngiti sa labi, lalo na ang mga bata na halatang nag-enjoy sa party. Ang mga pamangkin ko naman, si Tita Ellen, Tito Dong, Joy at Rico ay pinahatid din ni Ryder sa sasakyan. Mabilis ding nakapagligpit ang organizer at ang catering services. Saktong pagkagat ng dilim ay malinis na sa labas. Maliban lang sa ilang mga lobong na iwan at gustong-gusto kasi iyon ni Rafael. Nakaalis na ang lahat ng bisita maliban na lang kay Raven, Carlos at mag-ina niya at si Almira na busy ngayon sa pakikipag-usap sa cellphone sa di kalayuan. Naiwan din si nanay na pinagpahinga ko na sa isa sa mga guest room. Bawal kasi siyang mapagod ng sobra. May inam na rin yung nasa kwarto na siya para hindi siya ma-stress sa gulong mangyayari mamaya. Ayos ka lang, Doreng? Namumutla ka? Tanong ni Melinda kay Doreng. Nilingon ko silang dalawa. Ayos lang ako, Melinda. Teka, iinom muna ako ng tubig. Bumuntong hininga ako at binalingan si Rafael. Rafael, bihis ka na. Umiling-iling siya. No, mommy. Nakangusong sabi niya habang hawak ang gray na lobo. Sige na, bihis ka na. Bako na ikaw, oh. May paksiw ka na naman. Sa bandang huli ay pumayag na rin siya. Dinala ko na si Rafael sa kwarto niya at binihisan. Bala ko sanang patulugin na siya pero hindi naman siya inaantok kaya hindi na lang. Mahirap patulugin ng batang hindi inaantok. Lumabas na lang ulit kami ng kwarto. Sakto namang nakasalubong namin sa hagdan si Aubrey. Buhat-buhat ang baby niyang tulog na tulog. Alalay siya ni Ikang. Sa guest room daw muna kami. Mukhang wala pa yatang balak umuwi si na Carlos. Mukhang seryosong pag-uusapan nila sa library. Ani Aubrey. O sige, samahan na kita sa guest room. Hindi, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Kasama ko naman si Ate Ikang eh. Hinayaan ko na lang si Aubrey at ang baby kay Ikang. Bumaba na kami ni Rafael. Wala na sa sala si Ryder, Carlos at Raven. Maging si Papa Ramon at Mama Josie. Mukhang nasa library silang lahat. Si Almira naman ay nasa labas pa rin, di kalayuan at may kausap pa rin. Tila pa siya nakikipagtalo. Naupo na lang ako sa couch habang pinapanood si Rafael na naglalaro ng lobo. Hindi pa nga inaantok ang bata dahil may energy pa. Ang mga kasambahay naman ay siguradong abala sa pagliligpit sa kusina. Gusto ko sanang tumulong kaya lang ay binabantayan ko si Rafael. Ma'am? Nilingon ko sa Ate Doreng. Nakaguhit sa kanyang mukha ang pangamba. Oh, Ate Doreng, bakit? May sasabihin po sana ako sa inyo, ma'am. Bumuntong hininga ako. Mukhang magko-confess na siya. Mabait naman sa Ate Doreng. Sa maiksing panahon na nakasama ko siya, ramdam kong sincere siya sa mga kilos at salita niya. Minsan ay hindi ko siya nakitaan na pagkapikon kay Rafael. Ano yun, Ate Doreng? Maupo ka. Umupo naman siya sa single couch. Lumunok siya at nagpalingaling nga muna bago muling bumaling sa akin. Unang-una sa lahat, ma, maraming salamat sa kabutihan niyo sa akin at pagtitiwala. Pangalawa, umihingi po ako ng patawad sa inyo. Sa inyo ni Sir. Patawad po talaga. Patawad. Naiiyak nang sabi niya at nagsimula na magsalita tungkol sa plano ni Almira at ni Morwin. Planado ang pagpasok niya dito sa mansyon. Inutusan siya ni Almira na mag-apply bilang yaya ni Rafael para kunin ang loob nito para madali nang maitakas. Kapalit noon ay ang pagpapagamot ni Almira sa anak niyang may sakit na pneumonia. Dahil kapos siya at walang pera ay sumunod siya sa utos nito. Pero sa bandang huli ay nanaig ang konsensya niya. Hindi niya kaya ang gumawa ng ganoong bagay lalo na at napalapit na rin sa kanya si Rafael. Dahil kasing edad lang nito ang anak na may sakit. Naantig naman ang puso ko at naawa ko sa kanya.
Damunyita talaga ang bruhang Almira. Sinamantala niya at ng asawa niya ang kahinaan ni Ate Doreng. Patawad po talaga, ma'am. Patawarin niyo po sana ako. Hihingi din po ako ng tawad kay Sir Ryder. Tatanggapin ko po ang galit niya. Bumuntong hininga ako. Pero paano ang anak mo, Ate Doreng? Baka mapahamak siya dahil hindi ka tumupad sa usapan niyo. Tinawagan ko po kagabi ang kapatid ko. Pinalayo ko po muna sila ng anak ko at pinapunta sa malayo naming kamag-anak. Bahala na po, ma'am. Importante hindi ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko bandang huli. Sumisingot na sabi niya. Ngumiti ako sa kanya. Naiintindihan kita, Ate Doreng. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Lahat naman tayo gagawin na lahat para sa mga mahal natin sa buhay. Hayaan mo't kakausapin ko sa Ryder. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Napakabait niyo po talaga. Hindi pa naman huli ang lahat para sa kanya. Wala pa siyang nagagawa sa ipinag-uutos sa kanya ni Almira at ng asawa nito. Sabay-sabay kaming napalingon nang marinig ang boses ni Papa Ramon. Nakalabas na sila ng library office. Galit na galit ang itsura ni Papa Ramon na tumingin kay Ate Doreng. Phew! Napapitlag sa Ate Doreng nang duruin siya ni Papa. Gumuhit ang takot sa akin yung mukha. Ramon, uminahon ka muna. Nandun si Rafael. Baka matakot mo siya. Saway ni Mama Josie. Tinawagan ko na mga tauhan ko at binigyan sila ng instructions. On the way na sila. Sambit ni Carlos. Kailangan natin magdoble ingat at maganda. Baka mga armado sila. Mahirap na. Segunda pa ni Raven. Tinawagan ko na rin si Chip Kabuyaw. On the way na rin sila. Si Ryder na matiimang tingin kay Ate Doreng na nakayuko. Sa akin naman gumawi ang tingin niya at nagtama ang aming mga mata. Mukhang may plano na sila at sana'y magtugumpay iyon. Mommy? Lumapit sa akin si Rafael at yumakap sa bewang ko. Hinaplos ko naman ang buhok niya. Anto ka na? Tumangutango siya tumingala sa akin. Mapupungay na nga ang kanyang mga mata. Ryder, dadalhin ko na si Rafael sa kwarto. Paalam ko kay Ryder. Tumango naman siya. Good night, big boy. Binuhat ko na si Rafael. Yumakap naman siya sa leg ko at sumandig sa balikat. Nag-excuse na ako kay Papa Ramon at Mama Josie. Akmang aalis na ako sa sala nang bigla naman pumasok si Almira. Nagulat pa siya nang makita si Ate Doreng sa sala. Tumingin siya sa amin. Isa-isa at ngumiti ng alanganin. Masama ang tingin sa kanya ni Papa Ramon. I have to go, Ryder. Tito, tita, medyo lumalalim na rin kasi ang gabi eh. Walang umimik sa amin at nakatingin lang kami sa kanya. Nararamdaman ko ang umiikot na mabigat na tensyon sa paligid. Sa tingin mo ba basta-basta ka makakaalis sa bahay na ito? Asik ni Papa Ramon. Parang kulog ang malaki niyang boses at dinuro niya sa Almira. Napakawalang hiya mong babae. Namilog ang mata ni Almira. Ano pong nangyayari dito? Bakit po kayo nagagalit sa akin? Don't act innocent, Almira. Alam na namin ang lahat. Galit na ani Ryder. I don't understand. Kunwaring natatawa pa sa sambit ni Almira pero mababakas na sa kanyang mukha ang pagkabahala. Alam na namin ang plano mo at ni Morwin. Balak niyong kunin si Rafael pero hindi kayo magtatagumpay. Nakangising sabi ni Ryder. Namutla naman si Almira at matalim na tumingin kay Ate Doreng. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ryder. Pagdedenay pa ni Almira. Huwag ka nang magmaang-maangan, Almira. Nakakalat ang mga tauhan ko sa labas bago pa dumating si Morwin at ang mga tauhan niya. Paparating na rin ang mga pulis kaya wala na kayong kawala. Umiling-iling si Almira. I don't know what you're talking about, Ryder. Pinagbibintangan mo na naman ako. Todo deny pa rin siya. Gumalaw si Rafael. Mukhang naiingayan siya. Umalis na ako ng sala at umakyat ng hagdan. Naramdaman ko ang mga matang nakasunod sa akin. Pagpasok ko ng kwarto ay doon ako nakarinig ng sigawan at murahan. Sinarado ko na ang pinto dahil baka magising si Rafael. Ma'am Lucy, pumasok na po kayo. Ma'am Lucy, pumasok na po kayo. Delikado po. Oo. Tumalikod na ako at pumasok sa kwarto. Muli kong sinarado ang French door at hinila din pasara ang makapal na kurtina. Sinapo ko ang dibdib na malakas ang kabog. Nagkakagulo na nga sa labas at si Ryder, lumabas din siya. Diyos ko, ba't kailangan niya lumabas?
Baka mapahamak pa siya. Tinignan ko ang pinto nang may kumatok. Malalaki ang hakbang na nilapitan ko yun at binuksan. Tumambad ang nananervyos na mukha ni nanay. Lucy anak, ano ba nangyayari at nagkakagulo sa labas? Pumasok po muna kayo, Nay. Niluwangan ko ang pinto at pinapasok si nanay. Pinaupo ko siya sa couch. Tinungo ko naman ang mini fridge at naglabas na isang boteng tubig. Binuksan ko iyon at ibinigay sa kanya. Salamat anak. Ani nanay nang makainom ng tubig. Umupo ako sa tabi niya. Alam kong natatakot siya. Ano bang nangyayari anak? Nagkakagulo sila sa ibaba at ang dami mga tauhan. Bumuntong hininga ako at kinuwento kay nanay ang nangyayari. Diyos ko, mabutit hindi nakuha si Rafael. Opo, Nay. Mabuti na lang at alam na rin pala ni Ryder kaya napaghandaan na. Sa isip-isip ko, kung hindi pa nalaman ni Ryder at hindi ko narinig ang pag-uusap ni Ate Doreng at Almira, ay baka nakuha na nga si Rafael. Siguro ngayon ay baka nabaliw na kaming kahanap sa akin niya. Mabuti na lang at matalino ang asawa mo. Napangiti ako sa sinabi ni nanay. Nay, dito po muna kayo. Pakibantayan si Rafael. Bababa lang po ako para makibalita. Paalam ko kay nanay at tumayo na. O sige anak, mahiga na lang po kayo sa tabi ni Rafael. Kung inaantok po kayo. Okay lang ako anak, basta bumalik agad. Opo. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba ng hagdan. Sa sala ay naabutan ko si Papa Ramon at Mama Josie. Si Mama Josie ay nakaupo lang sa couch at may hawak na isang basong tubig. Halatang ninenervyos siya. Si Papa Ramon naman ay nakatayo at may kausap sa cellphone. Wala na si Ryder, Raven at Carlos, pati na rin si Ate Doreng at Almira. Day! Psst! Day! Lumingon ako nang marinig ang boses ni Ikang. Nasa entrado siya ng komedor at tinawagan ako. Lumapit naman ako sa kanya. Pagpasok ko sa komedor ay nandoon sila Ate Melinda, Lorna at Denden. Day, pinadampot ni Sir si Ma'am Almira at Ate Doreng. May balak pala silang kidnapin si Rafael. Agad na balita sa akin ni Ikang. Malamang ay si Almira at si Ate Doreng ang sakay kanina ng police mobile. Pero nag-aalala ako kay Ate Doreng. Kakausapin ko si Ryder pagbalik niya. Grabe, si Ate Doreng no? Akala ko matino. Kusabot din pala. Komento ni Lorna. Oo nga, bait na bait pa naman ako sa kanya. Segunda pa ni Denden. Bumuntong hininga ako. Huwag niyo munang husgahan sa Ate Doreng. May dahilan siya kung bakit nakipagsabuatan siya. Saka hindi naman niya ginawa ang pinagagawa sa kanya ni Almira dahil hindi niya kaya at nakokonsensya siya. Tinatakot lang siya ni Almira dahil malaking utang na loob niya dito. Pinagamot dito ang anak niyang may pneumonia at bilang kabayaran ay kailangan niya sundin nga lang ang ipinag-uutos nito. Kaya lang ay may konsensya siya at hindi niya kinaya. Paliwanag ko. Hindi naman sila nakaimik at nagtinginan lang. Oh, natahimik kayo no? Mga judgmental kasi kayo. Bira ni Ate Melinda. Abay malay ba namin? Hindi naman kasi pala kwento sa Ate Doreng eh. Nakangusong sabi ni Lorna. Pero kawawa pala sa Ate Doreng. Paano yan? Ipakukulong siya ni Sir. Nag-aalalang sabi ni Ikang. Galit na galit pa naman si Sir kanina. Akala ko nga'y sasaktan niya si Ate Doreng at Ma'am Almira eh. Bumuntong hininga ako. Kakausapin ko si Ryder pagbalik niya tungkol kay Ate Doreng. Mabuti pa nga Lucy. Siguradong makikinig siya sa'yo. Ngumiti na lang ako sa kanila at nag-excuse na. Lumabas ako para puntahan si Mama Josie. Naghintay kami sa sala sa pagbabalik nila Ryder. Tumatawag naman siya kay Papa Ramon para mag-update. Nasukol na raw si Morwin at nasa presinto na kasama si Almira. Patong-patong na kaso ang kaharapin ni Morwin. Si Almira ay makakasuhan din dahil sa pagtatangka niyang pagkidnap sa anak. Si Ate Doreng ay nasa presinto din pero walang nabanggit si Papa Ramon kung kakasuhan din ba siya. Pero sana'y huwag na lang at para makasiguro ay kakausapin ko si Ryder. May ilan din daw tauhan ang nasugatan sa pakikipagpalitan ng bala sa mga tauhan ni Morwin kanina. Pero hindi naman daw iyon malala at sa ospital naman ang mga ito para gamutin. Pabalik na daw sila dito. Ani Papa Ramon at ibinaba na ang cellphone. Umupo siya sa couch at tinampot ang tasa ng kape na bagong timpla. Ay salamat naman at uuwi na sila. Sambit ni Mama Josie. Parehas kaming nakahinga ng maluwag. Mama, gusto niyo po ba ng tea?
Igagawa ko po kayo. Alak ko kay Mama Josie. Sige iha. Tumayo ako tumungo ng kusina. Naabutan ko pa doon sila Ate Melinda. Halata sa mga itsura nila na mga antok na. Mag-alas 11 na rin kasi ng gabi at mga pagod sila sa pagliligpit. Bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ko habang gumagawa ng tea. Dalawa ang ginawa ko para kay nanay ang isa. Baka kasi may kailangan pa sila sir. At Ma'am Josie, di pa rin nakakauwi sila Sir Ryder. Sabi ni Ate Melinda sabay hikab. Pauwi na raw sila, Ryder. Sige na matulog na kayo. Ako na bahala dito. Hindi na Lucy, hihintayin na lang namin sila. Ako na bahala sa kanila Ate Melinda. Mga pagod din kayo kaya dapat magpahinga na kayo. Gigising pa kayo na maaga bukas para mag-asikaso. Pagpupumilit ko sa kanila, nagtingin na naman sila at naggamot sa ulo. Natawa naman ako. Masyado talaga silang masipag at dedicated sa trabaho. Sige na nga, matulog na kayo. Ako nang bahala dito. Sigurado ka, Lucy? Baka bigla kaming hanapin ni Sir. Mga humihilik na kami. Nag-aalangan pa na sabi ni Lorna na namumungay na ang mga mata sa antok. Oo nga, ako nang bahala. Matulog na kayo. Sa kapipilit ko sa kanila ay sumunod naman sila. Siguradong paghiga nila sa kama ay tulog agad sila. Mama, heto na po ang tea. Inilapag ko sa coffee table sa harap ni Mama Josie ang tea. Salamat Iha. Ihahatid ko lang po muna ito kay nanay sa kwarto. Tumango siya at dinampot ang teacup. Umakyat naman ako sa hagdan at tinungo ang kwarto namin ni Ryder. Naabutan ko si nanay na nagsa-cellphone sa couch. Nagangat siya ng tingin sa akin. Ngumiti ako at lumapit sa kanya. Ginawan ko po kayo ng tinay. Inilapag ko ang teacup sa coffee table. Salamat anak. Kamusta na pala sa baba? Pabalik na po sila Ryder, Nay. Nadakip na sa Almira at ang asawa niya. Bumuga ng malalim na hininga sa nanay. Mabuti naman kung ganoon. Sige po, Nay. Paiwan ko po muna kayo dito. Sa baba lang po ako. Aabangan ko si Ryder at sasamahan mo na sina Papa Ramon at Mama Josie. O sige anak. Iniwan ko ulit si nanay sa kwarto at bumaba na para intayin si Ryder. Pasado alas 11 ay nakabalik na sila Ryder. Pumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko siyang papasok, kasunod si Raven, Carlos at Gerald. Sumalubong ako sa kanya at yumakap. Niyakap din niya ako tinalikan sa noo. Sa sala na kami nagtipon-tipon at pinag-uusapan ang nangyari. Ako naman ay tumungo sa kusina at ipinagtimpla sila ng kape. Kaya nga nang sabi ni Papa Ramon kanina ay nakaditain sa presinto ang tatlo. At dahil gabi na at walang opisina ay bukas pa formal na magsasampa ng kaso si Ryder laban sa dalawa. Nang matapos ang pag-uusap ay nagpahinga na ang lahat. Si Papa Ramon at Mama Josie ay sa guest room na pinatulog ni Ryder. Si Carlos naman at si Aubrey at ang baby nila ay dito na rin magpapalipas ng gabi. Si Raven lang ang umuwi dahil may naghihintay daw sa bahay niya. Pinabalik ko na si nanay sa kwarto niya para makatulog na rin siya. Inayos ko naman ang kama at ang higa ni Rafael. Napangiti pa ako dahil tila pa siya nananaginip. Siguro ay nakikipaglaro siya sa panaginip niya. Yumuko ako, tinalikan siya sa noo. Lumingon ako sa pinto nang bumukas iyon at pumasok si Ryder. Tapos na siguro siyang kausapin si Gerald at ang mga tauhan. Ngumiti siya sa akin. Lumapit naman ako sa kanya. Hinapit niya ako sa bewang at kinintala ng halik sa labi. Shower lang ako, sweetie. Tumango ako at bumitaw na ng yakap sa kanya. Dumiretso naman siya sa banyo. Tuluyan na ngang sinampahan ng kaso si Almira at Morwin. Pero patong-patong ang kaso ni Morwin. Napatunayan na rin na siya ang mastermind sa pagtambang kina Ryder. Pero dahil isang congressman ang ama ay nakapagpiyansa ang dalawa. Pero hindi ibig sabihin ay makakaligtas na sila sa batas, lalo na si Morwin. Si Ate Doring naman ay hindi na kinasuhan ni Ryder sa pakiusap ko. Ginawa na lang siyang witness laban sa dalawa at dahil sa pakiusap ko din ay tuloy pa rin ang trabaho niya bilang yaya ni Rafael. Komportable na rin kasi si Rafael sa kanya. Nagising akong mabigat ang pakiramdam. Wala naman akong sakit pero mabigat talaga ang pakiramdam ko, lalo na ang katawan ko. Tinatamad akong tumayo.
Hindi naman ako kulang sa tulog dahil maaga akong natulog kagabi. Hindi ko na nga nahintay na pumasok sa kwarto si Ryder. Tiningnan ko ang paligid. Madilim sa kwarto dahil sarado ang makapal na kurtina pero umaga na ayon sa oras sa wall clock. Wala na nga sa tabi ko si Ryder at naiwan na lang ang amoy niya. Siguradong nasa baba na siya sa library office niya. Humikab ako at kinuha ang una na ginamit ni Ryder. Niyakap ko ito at sinunghot-singhot. Naamoy ko ang natural niyang amoy sa unan. Ang bango-bango. Pumikit ako't mahigpit na niyakap ang unan. Hahabol lang ako ng 10 minutes na tulog. Mommy? Mommy? Mommy, yan na lang, Rafael. Tulog pa yata si mommy mo. Nalimpungatan ako sa may hinang kalampag sa pinto at sa may hinang boses na nag-uusap. Naririnig ko ang boses ni Rafael na tinatawag ako. Dumilat ako at nag-inat. Tumingin ako sa wall clock. Namilog ang mata ko nang makitang 8:00 pasado na. Madali akong bumangon at isinuot ang tsinelas. Tinungo ko ang pinto at binuksan. Morning, Mommy. Nakangiting bati sa akin ni Rafael sabay yakap sa bewang ko. Ngumiti ako, tinalikan siya sa buhok. Good morning, Rafael. Bati ko rin sa kanya sa inaantok pang boses. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po masaway si Rafael. Sabi ni Ate Doreng. Ayos lang, Ate Doreng. Babangon din naman ako. Medyo napasarap lang ang tulog ko kaya tinanghali ako. Oo nga po, ma'am. Sabi nga po ni Sir, wag daw po kayong ustorbohin. Natigilan ako. Nasaan na nga pala siya? Nasa library po. Tumango ako at ngumiti. Binalingan ko si Rafael. Nag-breakfast na ikaw? Tanong ko kay Rafael. Opo. Marami ba ikaw kinain? Opo. Good boy. Sama ka muna kay Yaya Doreng. Maliligo lang si mommy tapos magpe-play na tayo outside, okay? Tumangutango siya at sumama na kay Ate Doreng. Nilapitan ko ang makapal na kurtina at hinawi ito pabukas. Pumasok ang liwanag galing sa araw. Binalikan ko naman ang kama at niligpit ang mga unan at kumot. Pagkatapos ay pumasok na ako sa banyo para maligo. Bumuntong hininga ko habang pababa ng hagdan. Iba talagang pakiramdam ko ngayon. Parang bigat na bigat ako sa katawan at tamad na tamad. May tahiin pa naman akong nakabinbin. Pumasok ako sa kusina. Good morning. Walang kabuhay-buhay na bati ko kina Ate Melinda. Halos sabay-sabay silang lumingon sa akin. Tinanghali ka na yata, Day. Untag sa akin ni Ikang. Oo nga eh, para kasing ang bigat ng katawan ko. Kumakamot sa ulong sabi ko. May sakit ka ba? Tanong ni Ate Melinda. Wala naman, ate. Talagang mabigat lang ang pakiramdam ko, tinatamad ako ngayong araw. Umupo ako sa counter. Ganun ba? Magpahinga ka na lang muna siguro. Baka natagtag ang katawan mo sa makina. Siguro nga. Ilang araw ding sunod-sunod ako nagtahi, lalo na noong bagong dating ang makina. Halos buong maghapon lang ako nakatutok doon.